Magandang hapon mga ka-growers. Si Alfredo po muli. Itutuloy po natin ang ating usapan na dagdag kaalaman dahil ito po yung mga iminemensahe ng ating mga ka-growers. Nagtatanong sa atin bakit ganito ang nangyari sa aming lettuce. Ano ba ang aming gagawin? Ang una pong bahagi nito ay nadoon po sa aming video kahapon sa Sky Farm. Dahil po hindi po kumpleto yung aming mga ipakikita sa inyo, minabuti po namin na gawing ganitong sistema. Nasa screen po kung ano po yung kanilang problema. Nagpadala po sila ng kanilang mga picture, photos na nangyayari sa kanilang mga farms. So, magbabahagi po tayo ng ating nalalaman. Ganon din po, hindi po kami nagtatago ng aming ginagawa. Yung technology po, nadyan lang yan. Hindi po nawawala yan. Ang importante po sa isang hydroponic farm, yung inyong pong strategy kung ano inyong ginagawa, tsaka kung paano nyo i-manage yung mga problema doon sa inyong farm. Management po, saan? Doon po sa parameters. Management po saan pa? Sa mga pest and diseases na tumatama sa ating mga hydroponic tables sa ating greenhouse. So, mag-uumpisa po tayo. Siguro ituloy po muna natin yung naputol nating usapan kahapon sa Sky Farm. Kung nabanggit po natin, atin pong babalik-aralan yung mga discussions doon. So, ipakikita po natin dito sa screen ng maliwanagan po ninyo. Mas maganda po kasi sa screen, napapalaki namin yung picture. Kung hawak ko lang po yung lettuce, hindi ko pa rin nga po makita eh. Kaya, ipakikita po namin sa inyo sa screen. Dito po, sa picture na ito, may problema po kasi ang lettuce. Pagka ganito po, na bumabagsak na yan, it's either sobra na po ang stress ng ating lettuce. Hindi po kaya nila yung mga parameter. Ano po yun? Una po, na problema, umiinit po ang ating nutrient solution na dumadaloy sa ating NFT. Take note po, umiinit ang ating nutrient solution na dumadaloy sa ating NFT. So, una pong nangyayari, nai-stress. Pag hindi po kinaya yung stress, meron po kasunod na mangyayari sa kanila. Ito po yun. So, bumabagsak po ang dahon. Ang kanila pong mga ugat ay nagbabrown. Ang ibig sabihin lang po nun, naluluto po dahil maligamgam ang ating nutrient solution. Kasi may tamang temperature po kasi yung ating solution. Padalawa, pag uminit po ang ating nutrient solution, naapektuhan po yung ating nutrient solution. Yun po ang nangyayari. So, maluluto po siya, depende po sa tagal. Kung yung po ay nakaligtaan, gaano katagal nakaligtaan, at kung talagang matagal, magbabrown po lahat yan. Ang kasunod po noon, mabubulok, may amoy, mushy. Yun po ang mga karakteristik ng mga ugat na nababad sa mainit na nutrient solution sa ating NFT. Kaya dapat po natin na minomonitor yung nutrient solution. Ngayon, ang sasabihin naman po nung iba, ay, may problema ang nutrients namin, mahina ang nutrients natin. Wala pong manufacturer na gagawa
na mahina ang kanilang nutrient solution. Dahil yung NPK nila. Dahil negosyo po nila yan. Natural pagandahin nila. Wala po tayong sinasabi dito kung ano po ang kumpanya. Lahat po sila ay mabubuti. Nasa inyo po kung paano nyo gagamitin yung nutrient solution na yon. Pero, gaya po ng nasabi ko, huwag po nating pababayaan na uminit ang ating nutrient solution. Ngayon, dahil po sa stress, ang tawag naman po dito ay bolting. Dito makikita natin na tuyo na siya, dumidilaw na, nagbabrown na ang tabi edges. Yan po ay init pa rin. Init ng environment sa loob ng greenhouse. Bakit mainit ang loob ng greenhouse? Gaya po ng ginawa natin sa Sky kahapon, atin pong inisprayan ang ating side nets dahil wala na pong pumapasok na sariwang hangin. Magkikik po, aandar po ang circulating fan dahil po dun sa temperature. Pero once na lumamig yun, mamamatay na naman ang ating circulating fan at saka exhaust fan. So, immediate after that, dahil wala akong magandang circulation, nakatigil lang po yung mainit na hangin doon, kaya po, magkakaganito na siya. So, dalawang factor na po. Mainit yung ating nutrient solution, umiinit yung ating environment, kahit sabihin na perfect ang hygrometer. Ang nakita lang ay yung perfect naka-green, pero hindi tiningnan yung temperature. Akala po nila, tama na yon. Nandito pa nga po sa aking harapan ang aking mga kasama sa aming greenhouse. Akin pong inaano sila, in-encourage na pakinggan din po itong ating ginagawa. Ito po sila. Ito pong tatlong ito ang nagmamanage, nagpapatakbo po ng ating greenhouse. Pakikilala ko po sa inyo, isa-isa sila. Ang amin pong bulaklak ng aming greenhouse, yan po ay si Eva. Yan po. Yun pong nasa gitna, yan po ang aming Piolo Pascual doon sa aming greenhouse. Yun naman pong isa, yan po ang aming bouncer. Yan po ay si Danilo. Lahat sila ay equipped bago ako umalis. May kanya-kanya silang gawain sa aming greenhouse. Ito po yung kabilugan ng Olmeti. Yan. Dahil posible na bumagsak na ang kanyang EC o ppm, maaring mababa ang kanyang nutrient solution. Kaya tumigil. O kaya ang pH. Di ba po aking pinaliwanag? Pag ang pH ay bumaba sa 5.5 at over sa 6.5, hindi po kakain ng nutrients ang ating litsugas. Ngayon, tama naman nung umaga. 5.8, 5.9, 6. Hindi po magkakaganon. Pwede pong dahil kinakain po ng ating lettuce yung mga nutrients at mga pH solution na yon na nadoon sa ating reservoir. Minsan, bakit po naman yung aking lettuce ang aking reservoir po, sabi po ninyo, 800 ppm ang value. Bakit po kahapon 700 lang nung bumaba? Bakit ho ngayon pa 500? Kaya po naging 500, matuwa kayo pag bumababa ang ppm o EC. Ibig sabihin po nun, kinain ng lettuce ang ating nutrient solution. Ba't ang bilis din ho ng aming pH down? Talaga hong umakyat na agad ng 6.4.
paano kinain din nga yun? Napapabayaan lang natin. Kaya dapat may protocol tayo doon sa ating ginagawa. Hindi lamang sa umaga, hindi lang sa hapon. Dapat, bago tayo mag-break sa tanghali, chinek natin ang ating parameters pagdating sa nutrient solution. Hingin po ninyo dun sa inyong mga nagmamanage. Sa amin po, si Danny, ang akin tinatanong, ilan ang pH, ilan ang ppm. Siya po ang tinatanong ko. Lahat po yan, kahit sino ang tanungin, alam na nila. Kahit si Eva, alam na ho niya. Hindi naman po pwedeng magkaila. Pag nagkaila po sila, naglihim sila, ganito po ang mangyayari. So, yung kabilugan ng Olmeti, eto yun. Ngayon, ano yan? Ba't may ganyan? Dahil napansin nilang mababa, naku, baka pagalitan ako, itatama ko na agad. Itinama ni Eva, ni Danny, o ni Marlon yung ating ppm o EC. So, maganda na ngayon. Pati pH, maganda. Tama ang parameters natin. In 3 days time, lalabas po itong leaf na to. Lalabas yan. Kasi, nakakain na sila ng tama. Dito, nagutom sila. Ngayon, nakakain sila, nagbigay sila ng magandang resulta. So, ang atin pong ginagawa, ang magbibigay ng produksyon ng ating produkto sa greenhouse. Pinabayaan natin, tayo po ang mawawalan. Pinagbuti natin, bibigyan tayo ng magandang resulta ng ating mga tanim. Ito naman po senaryo na to. Ito po. Ito ay padala din po ng ating isang kaibigan. Sir, maputi po ang ugat. Oo, maputi. Pero yung nasa may loob na yon, maitim, nag-brown. Ibig sabihin yan, naka-recover. Naka-recover siya. Ano yung stress na nangyari sa ugat? Lumaki. Lumaki yan. Ang tawag po dyan ay pythium. Panibago po sa inyong pandinig siguro. Pythium po. Isa pong disorder ng ating ugat ng lettuce. Kaya magsasabi po, ang resulta ay ang ating tanim. Ibig sabihin po, uminit din po ang kanyang nutrient solution. Ano naman to? Kung titingnan natin, eto, tumaas din siya. Nawala yung kabilugan. Nagbigay siya. Kaya, wag po nating sasabihin, yung nutrient solution na ay problema. So, pupunta na naman doon sa isang kumpanya, bibili ng nutrient solution. Pag nakabili din ng NPK, ay, maganda to, nakatsyempo. Dahil hindi siya nakapagpaganda ng production. Ngayon, 2 tanim, 3 tanim, bumalik na naman. Minsan, yung kapabayaan natin. So, ano naman ang mangyayari? Babalik na naman tayo. Babalik na naman tayo sa ganitong sistema. So, kukuha na naman tayo ng ibang nutrient solution. So, for every time na magkamali tayo, isinisisi natin sa nutrients. Pero dapat sisihin po natin yung sarili natin. Dahil sigurado po, nagkameron tayo ng kapabayaan. Yung pala, na-invite siya sa party, na-invite nung isang kapatid, 2 araw doon, pinuno agad si reservoir ng tubig, ang kanila, dahil naka-program, naka-timer, dire-diretso. Kumain ng nutrients yung yung ating nutrient, yung ating mga litsugas. So,
babagsak talaga ang inyong production. So, nasa atin po, huwag po nating pabayaan. We have to make sure na meron tao na maiiwan, meron din po tayong kasama sa greenhouse na pupunta doon sa tamang oras. Ano yung mga oras na delikado? Alas 10, 10 o'clock in the morning until 3. Lalo po sa panahong ito, napakainit. Ano po ang gagawin natin? Marami po tayong paraan. Atin pong pag-uusapan, ano din po yung paraan. Ito naman po, maganda po siya. Maganda naman po itong lettuce na to. Yan. Pero makikita po natin, medyo pa-Christmas tree siya. Dapat po, ang lettuce ay parang donut ang ibabaw. Parang donut po. Ipakikita ko po mamaya sa inyo yung galing po sa aming production sa Alfreas. Ganon din po yan. Ito po. Mushy, nag-brown, mainit ang tubig. Kaya doon po sa mga nagme-message sa akin, iisa po ang naging problema. Mainit po ang kanilang nutrient solution na tumatakbo sa NFT. Umiinit po. Yun ang number 1 problema. Dahil sa NFT po, very thin yung tubig na dumadaaloy. Ngayon, kung siya naman po ay naka-DFT, NFT, yun pong naiwan tubig doon sa NFT ay umiinit. Dahil mainit sa loob ng greenhouse, iinit din. So, ano po yung important role na naman na gagawin? Dapat naglinis, sinigurado niyang malinis, sigurado niya siya ay nakapag-misting. Kasi pag ikay pumasok sa greenhouse, 11 o'clock, tapos hindi ka tumagal sa loob, it means, kung hindi ka tumagal, hindi rin tatagal ang lettuce mo. Mag-wilt siya. So, yun po ang mga problema. Ito naman po, nai-stress. Stress po sila. Kasi naka-curl pong ganon. Pumipilipit na. Parang dumadaing na. Mainit ang klima ko, mainit ang klima mo. Kahit nga po tayo, pag mainit, habol agad natin ang electric fan. Ito po, nagsasabi rin po yan. Dapat marunong lang tayong makiramdam. Yun po yung management na sinasabi ko. Hindi po technology. Nandyan po ang technology. Kung paano po natin i-manage ang ating greenhouse. Ito na. Ito na yung malungkot. Nangitim na, nag-brown, hindi na kinaya. Ang mangyayari po dito, pag binuksan po natin, root rot. Nabubulok na po yung puno dahil hindi na kaya. So, naapektuhan yung gitna ng puno ng lechugas, kaya ito ang nauuna. Namatay siya, namamatay na yan dyan, gawa po ng nag-brown na to, sumusunod-sunod na po yan. Hindi na po makaka-recover yan. At tatanggalin nyo agad-agad dahil ito po ay magkukos ng problema sa inyong reservoir. Magkakameron na po ng root rot infection. Infective na po yung ating nutrient solution. Kaya wag po nating pabayaan dahil lang po sa init ng panahon. Bago ko po ituloy ito, meron po akong binisita. Dumating po ako ng 7 o'clock ng umaga. Hinipo ko po yung NFT, yung tumatakbong tubig sa NFT. Galing po sa reservoir dahil siya po ay yung kauna-unahan doon lumalabas. Nung hipuin ko po, lukewarm, 7 o'clock in the morning. Ibig sabihin nun, kahapon, napakainit. Tapos mahina pa yung labas dahil ginagamit siya yung spaghetti, so maliit na maliit yung tumatapon. So dapat malakasan. So, kayo na po ang bahalang gumawa kung paano nyo palalakasin yon. Pwede nyong lagyan ng 2. Nasa inyo po.
management nyo po yun kung paano. Ito naman po, gano'n na din ang nangyari. Dahil iisa pong tao ang nagpadala niyan. Ito na po siya. Nag-brown, nabulok, natuyo, dahil dito, nag-brown. Yung pataas, meron pang natitira na lakas. Pero hindi na rin po siya makaka-recover. Wala na pong pag-asa yan. Tatanggalin na rin po ninyo yan. Kaysa naiiwan dun sa inyong table. Yan, ganyan din po yan. Yan po ang mga infected. Nabulok, natutuyo, tanggalin na rin po yan. Kaya, hindi po kami nagagawa ng reuse Coco-Pit dahil iniiwasan po namin makagamit ng ganon. Yun po ang isang dahilan namin kaya hindi kami nagre-reuse ng Coco-Pit. Padalawa po kaya hindi po kami gumagamit. Nandun po siya sa decomposition process. Nadidecompose na po yung Coco-Pit. Nagiging pino, nabubulok, pupunta sa reservoir, babara doon, iikot, matatrap ng mga ugat, didikit sa mga ugat, magkakameron siya ng algae. Pag nagkameron ng algae, mas malakas kumain si algae kaysa kay lettuce. Kaya kahit anong taas ng inyong EC at ppm, hindi po lumalaki yung lettuce. Kaya dapat wala po siyang algae. Iiwasan po natin yon. At for every time na tayo mag-harvest, linisin po natin mabuti ang ating NFT. Eto naman po, nakaka-recover po siya. Meron pong bago, ayan, makikita natin. Pero mushy pa rin yun. Ito naman, yung sinasabi na, bakit hindi lumalaki yung ano namin? 40 days na o 50 days na. Makikita po natin sa structure ng mga dahon ng ulmeti. Ang dahon po ng ulmeti sunod-sunod talaga. Halos dikit-dikit. Ito po, mayroong pag-itan. It's either nutrient solution problem, heat problem, o kaya hindi siya naaarawan mabuti. Kasi nagkakameron po ng bawat buwan, may kanya-kanyang posisyon ang ating araw kung saan umiikot. So, yaan po yan. Yung picture na yan. Ito, medyo maganda-ganda po ito. Nakaka-recover siya. Pero nagkadilaw na rin siya. Ayun, hanggang doon, nadilaw. Tatanggalin natin yan pag nagbenta tayo. Ngayon, kung di natin tatanggalin yan, pababayaan nating mabulok dito, especially pag tag-ulan at humid ang ating loob ng greenhouse. Ito po ay magkakameron ng spot-spot na black, which is fungus. Kaya dapat po tayo, meron po tayong regular na pagbibisita ng ating lechugas. Ako po, ginagawa ko, alas 4 po, umiikot na ako sa loob ng greenhouse. Wala po akong ilaw, ang gamit ko yung cellphone light. Tinitingnan ko po isa-isa yan, yung transpiration niya, kung merong ganito. So pagdating po nila Eva, nila Dani, sasabihin ko, pwede ba pasyalan nyo yung table na yon at may ganong problema. So, proper monitoring po ang essential. Ito po, nai-stress na rin po siya. Magka-curly yan. Magka-curly. Yan. Next slide. Yan. Mga stress po yan. Yan. Pag gumaganyan. Tumataas. Napapansin nyo ba yan doon sa greenhouse? Ito, ganito po ang magandang ulmeti. Medyo maputi. Pero may sign pa rin po ng uminit yung ating tubig, yung ating nutrient solution. Kaya po nagkaganyan. Pero nakaka-recover po siya. Kaya po, ganyan pa yan. Ano po ang i-expect natin kung ganyan? Maaari pong slow growth. Kaya hindi po makapagpalaki tayo ng lettuce. Kasi kami po, ako po mismo, personally,
malimit po ako, isang tinatanong ko, kumusta ang temperature ng tubig? Ginagawa po namin lahat yon. May recommendation po ako sa inyo mamaya kung paano maaayos po. Dapat po may dissolved oxygen din. Pag tama po ang dissolved oxygen natin, sa tamang parameter, 6 to 10 mg per liter, sigurado po, may dissolved oxygen tayo na maganda. So ituturo ko rin po ngayon ko na sasabihin kung paano nyo i-increase ang dissolved oxygen dahil may nagtanong po sa akin noon kanina, siya po ay si Miss Genevieve Idera. Siya po ang nagtanong sa akin noon, paano i-increase ang dissolved oxygen. So, shout out Miss Genevieve Idera. So, nasagot ko na po yon. Nandun po sa inyong inbox. Ito po ay picture pa din kasamahan ng mga nai-stress. Yung tumatangkad. Yan. Next slide. Yan po yung mga picture ng nai-stress. Ito po ay tinanggalan na nila, kaya ganyan yan. Marami po dito. Baka hindi po 7 dahon lang ang natanggal dyan. Kaya po ganyan. Nakita po natin yung pagiging stress, nagki-curl po yung kanyang mga stem ng dahon. Yan po, tinanggalan na rin yan. Yan, kita po natin maitim, nagre-recover, kaya siya nabubuhay, kaya siya nagbibigay sa ibabaw ng panibagong set of new leaf. O, panibagong topic. Panibago pong topic. Ito po ay hindi nutrient solution. Hindi po ito temperature. Doon po siya mga brown spots dyan. Doon po. Hanggang bumagsak ng bumagsak, hanggang maubos po yan, makover lahat. Yan po ay isang uri ng insekto na hindi natin nakikita ng ating mata. It is a microscopic insect. Ito po ang nangyari sa kanya. Hindi po natin napapansin dahil hindi tayo pumupunta sa ating greenhouse. Nag-iintay lang tayo ng harvest. Nagpipilit po yung nutrient solution dyan. Ito po yung dahon. Ito po yung, ganito po ang umpisa niyan. Yan. Ang sabi po nung iba, naku, kulang sa amino acid. Kulang yan sa amino acid. Lagyan nyo nito. Ngayon, doon naman sa nabubulok ang ugat, ay, gamitin nyo ito. Ito yung pinakamagandang produkto para mamatay. Paano pa nga magagawa nung mga binibili natin na yon? Mainit na nga yung tubig. Kung malamig siguro nga ang tubig, effective yun, yung binebenta na yon. Pero kung hindi natin sinolusyonan, yung tubig na yon, masyado po akong makulit. Talaga po, iisa po ang naging problema nung mga grower ko na kausap. Lahat po sila, mainit po ang kanilang nutrient solution sa kanilang NFT. Pero ito po, hindi po ito dahil dun sa mainit. Ito po ay isang uri ng insekto. So yan, worse na po yan. Sigurado ko po, wala na kayong ma-harvest dyan. Dahil yan po, hanggang sa loob, hanggang sa dulo po. Nag-uumpisa po yan dun sa core, pataas. Kaya kahit tanggalin natin lahat ito, wala nang matitira. Yung magagandang dahon, ang mga stem ho nun ay may kulay brown na tuldok-tuldok. Tama ba? Dahil nagkakameron din po kami niyan dun sa Christmas tree, dun sa taas. Dahil si Eva minsan ayaw umakyat dun sa Christmas tree namin. Pag sinabi kong ikutin mo yung hindi po niya iniikot. Minsan, kaya ako naman nahuhuli dahil una nga po ako sa kanila. Minsan, ginuguhitan ko ng pentel pen.
itatali ko dun sa aming pang sungkit, yung pentel pen, guguhitan ko yung styro cup. Hindi naikot. Sir, ginawa ko ho yan. Paano mo nagawa? May guhit. Hindi nga naikot eh. Kaya bilang tayo po ang may-ari, mapagmasid po tayo. Hindi po ibig sabihin, tinamad. Kulang po ang oras ni Eva. Yun po ang tunay. Pero para po ako tumahimik, ang sabi na lang po ni Eva, ginalaw ko na sir. Pero hindi. Madun pa rin yung guhit ng pentel pen. Kaya po siya nandito ngayon. Ngayon ko lang po nire-reveal sa kanila yung mga kalokohan kong ginagawa sa loob ng greenhouse. Marami po akong kalokohan na ginagawa doon na hindi nila alam dahil 4 o'clock nga po kami. So, ganun din po yan. Yan na po ang nangyari sa production. Hindi ko na lang po pinalabas yung video niyan. Ang pinadala po niya sa akin ay video. Ang sabi niya po sa akin, nung merong greenhouse yan, sir, titigil ko muna. Parang magtatanim daw po muna siya ng mint. Kaya, Sir Ronald, shout out. Salamat. Ginamit ko na to para example ng problema para hindi na pamarisan ng ating ibang growers. So, pwede po nating tawagan siya dahil una nga po, hindi niya alam na ginawa ko ito. So, ipaalam ko lang po sa kanya na ginamit ko itong slide na ito. Sandali lang po. Kakausapin natin siya. Hello? Yes po. Yes po. Sir Ronald. Si Alfrea po ito. Yes po. Ako po ay naka-video. Nagba-vlog po kami ngayon. Ay, nasa seminar ako. Ngayon, ikaw naman ay sinyoutout out ko na. Alam kong nagtatanim ka ng mint ngayon, sabi mo. Opo. Opo. Pero ginamit ko yung pinadala mo sa aking picture. Okay, no problem. Tsaka yung video. So, mapapanood mo ito bukas ng umaga. Sige po. Kaya ikaw ang una kong sikat na artista dito na nagkameron ng nasirang production. So, Okay, no. atin lang, Sir Ronald, pinakikita sa kanila na talagang nangyari ito sa ating mga ka-growers. Yeah. So, maraming salamat, Sir Ronald. Tawagan na lang po kita mamaya. Nagpaalam lang po ako na ginamit ko. No problem. Sige po. Marami pong salamat. Thank you. Yan po si Sir Ronald. Hindi ko lang po sasabihin ang apelido niya. Marami naman po Ronald sa Pilipinas. At marami ding grower na Ronald. So, yan po ang nangyari sa kanya. Ito po ay sa kanya ding video. Yan po, ito. Nandyan sa dulo ng leaf. Ayun, meron siyang problema doon. Hindi napapansin. Pero nasira na yung mga dulo ng leaf ng mga dahon niya. So, nandyan yung problema. Nasira na yung ilalim. Ang gitna niyan, sigurado, meron na yan. Dahil ayun, nandun na. So, next slide. Ito po ang culprit. Ito na po siya. Naku, naipalabas agad kung ano yan. Ito po ay trips. Ito po ang cycle ng trips. Dito po, naging itlog pa lang siya, 3 to 4 days, magiging ganito na po yan. Yan. Pag naging adult siya sa 30 days, iitlog siya sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, lalo at maganda ang panahon. Lalo sa panahong ito, ang bilis ho ng production niyan. Ang isa hong adult, sabi nga ho kay Kuya Google, kaya hong mag-produce ng 500 egg. So, 500 na po. Kaya nga, magiging ganyan po yan sa first stage. Yan. Makikita po natin dito.
Ito'y tobacco trips naman to dahil brown. Ang sa atin po, ganun ang umaatake sa atin. Kinakain po yung mga dahon. Kung natandaan niyo po kanina, yung pinakita kong isang dahon na gano'n na may mga tuldok, yan. Ganyan silang umatake. Ganyan kadami. Ang kinakain nila muna, yung tabi, yung edges. Gusto nila yung edges. So, anong mangyayari sa ating lechugas pag meron tayo niyan? So, wala po talagang mangyayari. So, yan po ang kalimitan na nagiging problema ngayon. Mainit na tubig at saka trips. Ang sabi nung iba, nutrient, palaging nutrient ang sinusisi. Gumamit na ng iba't ibang nutrients. Sabi naman nung isang nutrients, madali yan. Meron ako nito, produkto ko to. I-spray mo lang ito. Hugas lahat yan. Meron akong nag-message din kanina sa akin. Taga Teresa Rizal. Maalala ko, meron din nga pala akong kaibigan na taga Rizal. Shout out kaibigan! Tayo ay malimit mag-usap noon. Pero mukhang naghinanakit ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. So, kaibigan pa rin kita. Kaya binabati kita. Lagi tayong magkausap noon. Ako yung kaibigan mo taga Pure Gold. So, magandang hapon sa'yo, kaibigan. Okay? Marami tayong gustong i-shout out. Kaya lang, baka maubos na sa kasi shout out yung oras natin. So, yan. Yan ang problema. Mainit na tubig at trips. Ano ba yung trips? Ano bang itsura ng... Ano ba ang description ng trips? May description tayo ng trips eh. Ayun Napakaliit daw po siya na slender insect with fringed wings. Yan po ang dahon niya. They fed by puncturing the epidermal layer. Yun panlabas. Yan. Sinasakpo nila yun. Kaya natutuyo ang dahon. Gaya po ng sabi ko sa inyo, 3 araw lang, 4 na araw, napipisa na yung kanyang itlog. Isang trips, 500. Paano po kung kayo meron 500 trips? Di times 500. Talagang ubos ang isang table. Wala kayong pakikinabangan. So, yan po ang ating topic ngayong araw na ito. Trips at saka mainit na tubig sa ating reservoir. Meron nagsabi sa akin kanina, dati daw, maliit ang reservoir niya. Ang ginawa daw niya, nilakihan. Nilakihan ng reservoir. Nagkaig daw. Ang atin pong puntos lang doon ay gawing malamig ang ating nutrient solution sa reservoir. Hindi ko po pinakikialaman kung gaano man kalaki ang inyong ginawang reservoir. Kung kayo po ay masaya na sinlaki po ng swimming pool ang inyong reservoir, yun po ang kagustuhan ninyo. Basta po ang importante, makapag-harvest kayo, malamig ang ating nutrient solution. Ngayon, sa Alfreas po, eto, kita po dito na bilog po siya. Hindi po siya tumataas. Ito po yung actual na lettuce. Yan. Yung ilalim po, hindi po nasusunog. Ito po ang healthy. Hindi ko po sinasabing kami magaling. Ito po siya. Ito po yun. Pinunan po kanina ito ng picture. Yan. Ganyan po kasiksik. Yun po at ito ay iisa. Ganyan po kasiksik ang dahon ni Ulmeti. Hindi po siya
tumatangkad na nakapilipit itong mga dahon. Hindi po ganon. So, ayan po. Ayun po ito. So, maputi po ang dahon ng kinukultivate ni Eva, ni Danny at ni Marlo. So, hindi po kami magaling. Nagpakita lang po kami sa inyo nung aming tanim dito sa Alfreyas. Ganyan po. Doon sa mga ka-grower natin na gustong magtanong kay Eva, punta lang po kayo dito sa Alfreyas. Nandiyan po si Eva, nandiyan po si Danny, nandiyan po si Marlo. Tanungin mo po sila. Ang isa po isasagot niyan, si Sir po ang sasagot. Ganun po yung mga yan. Palaging nagsisiguro sa kanilang sasabihin. Kasi alam po nila na pag nagkamali sila ng sinabi, ang maapektuhan po ay yung inyong production. So, yan po yan. Yan po ang Alfreyas. Yan po ang production namin ngayon ng aming lettuce. Ngayon po ang tag-init. Kinuha lang po yan, siguro 30 minutes ago. Pare-pareho po ang laki niya. Ito naman po yung old production namin. Yan. Yun po. Yan po yung pinalalaki namin kung kayang lumaki ng ilang gramo, Eva? Ha? 600 grams po. Kaya pag sila'y naka 600, ang sweldo po ni Eva, 600 din. So, ganun lang po kami. Ganun lang po kami. Harvest, pwede na pang-caps, ano? Pwede na pong pang-caps. Siguro mga 110 grams. Pero hindi po ilalabas ni Eva yan. Ang ilalabas po ni Eva yung itaas na yon, doon sa mga per kilo. We are encouraging our clients to buy per kilo dahil may advantage po kami. Dito po sa per cup, maliit po dahil 35 lang ang benta namin. Kung kami po ay maka 600 grams dito, edi times 6 po yung 35. Sabihin natin po, 150. Doon na lang po. So, kumikita po si Alfreya. Pagka binenta po namin yon, maliit po ang aming kita. So, doon po sa dissolved oxygen, ay sasabihin ko na din po sa inyo kung ano yon. Babanggitin ko na. Marami pong paraan. Ito po yung sagot ko. Si kay Miss Idera. Lots of ways. Ang parameter po natin na dapat nating i-aim na dissolved oxygen value is to 6 to 10 mg per liter. Sinabi ko po kanina yon. Ang kailangan po natin para maganda ang dissolved oxygen ay mababa ang ating temperature. Kasi pag tumaas po ang temperature, problema na po ang ating dissolved oxygen. Nawawala po, bumabagsak. Ang temperature po natin, ang sabi po ni Kuya Google, 18 to 21. Pero hindi po achievable yon. Sa Alfreyas po, yung 18, 23. 23 to 20. Dani, ilan ang ano mo? Temperature doon? 20, parang 27, 28. 27. Mag-uumpisa po kami ng 23 to 28. Dahil yung po lukewarm water, nag-uumpisa po yun sa 32 degrees centigrade. So, yun po yun. Hindi po masusunod yung 18 to 21. So, yun po ang value namin. Dapat po, yung surface natin ng ating reservoir, na-agitate natin, nahalo natin. Pwede po tayong maglagay o magdagdag ng venturi. Pwede po tayong maglagay ng artificial waterfall. Pag bumalik po yung ating tubig, yung return natin, paagusin po natin doon sa gitna para may waterfall. At ang isa po dito, wag po kayong manghihinayang sa nutrients. We have to keep and maintain the cleanliness of our reservoir.
Ito po yung mga suggestion. Pero para sa Alfrea po, senior cut ko na po yun. Naggawa po ako ng Fresh and Grow. Hindi po namin ito ini-insist sa inyo. Ito po ay para sa mga commercial growers. Kababayan natin na gustong magtayo ng hydroponic greenhouse. Mag-aral po muna tayo. Mag-gain tayo ng knowledge. Nandito po kami para tulungan kayo. Knowledge-wise, kaya po namin ituro ang technology. Sabi ko nga po, wala po kaming sikreto. Tinuturo po namin lahat. Hindi, ang tulad po ng Sky, non-pesticide, non-insecticide na greenhouse po yon sa Malate, Manila. Wala din po siyang foliar. Ipinakita po ni magsasakang reporter Mer Layson. Si Sir Mer Layson sa 1PH, ang naka-feature po niya doon ay Sky Farm. Panoodin po ninyo para meron po kayong at least makuhang kaalaman tungkol sa mga sasabihin niya. Kaya ito pong dagdag kaalaman na ito ay aming ibinabahagi sa inyo. Wala pong sikreto. Ang sikreto po namin dito, yun amin pong management at saka strategy. Yun lang po. So, hanggang sa susunod po muli, huwag niyo pong kalimutan na i-follow. Pindutin niyo po lang yung like para naman po marami tayong maging viewers. At isa po yun sa nagpapalaki ng aking puso. At pakishare na po ang video na ito. Ito pong dagdag kaalaman na ito tungkol sa trips at saka dissolved oxygen. So hanggang sa muli po, nagpapaalam na po ako. Ako po si Alfrea ng Alfrea Hydroponics. Magandang hapon po. Bye! Grow fresh, grow smart, grow with Alfrea. For your inquiries, you may call or message Sir Fernando Algozo Alfrea. Like, share, and follow us Facebook.